Ang laban kontra katiwalian ay hindi lang tungkulin ng gobyerno kundi pati ng mamamayan. Para maiwasan o mabawasan ang pagnanakaw ng mga politiko sa kaban ng bayan, narito ang mga hakbang na dapat gawin. Dapat win. 1. Transparency. Buong paglalahad ng gastos. Lahat ng proyekto at kontrata dapat nakapaskil online at sa barangay halls. Gastos, kontraktor, petsa ng proyekto. Gamitin ang open data system para makita ng taumbayan kung magkano talaga ang presyo. 2. Independent auditing. Hindi dapat hawak ng isang ahensya lang ang pag-audit. Magkaroon ng independent citizen auditors kasama ang COA para walang lusot. 3. Matinding parusa. Dapat mabilis at tiyak ang kaso laban sa tiwaling politiko. Automatic dismissal sa puwesto. Pag-freeze ng bank account at assets. Lifetime ban sa public office. 4. People's participation. Bigyan ng karapatan ang mamamayan na makisali sa pag-monitor ng proyekto. HAL, Bantay Lansangan o Community Watch. Magkaroon ng madaling proseso para mag-report ng anomalya, hotlines, online platforms. 5. Digitalization ng transaksyon. Iwasan ang cash-based na sistema. Lahat ng pondo dumaan sa digital trail para mahirap itago. E-procurement system para hindi basta-basta mamanipula ang bidding. 6. Limitahan ang pork barrel, discretionary fund. Malaking bahagi ng nakawan nangyayari dito dahil walang malinaw na proyekto. Ang pondo dapat diretso sa ahensya, hindi sa bulsa ng isang opisyal. 7. Political will at matitinong leader. Kapag ang nasa itaas mismo ang nangunguna sa paglaban sa korupsyon, madadala ang buong sistema. Pero kung leader mismo ang tiwali, mahirap ang reforma. 8. Education at kultura ng katapatan. Simulan sa kabataan ang pagtuturo ng integrity at accountability. Dahil kahit gaano kagandang batas, kung kultura ng tiwali ang nangingibabaw, paulit-ulit lang ang nakawan.